Bakit hindi nga ba nakain ng sibuyas at bawang ang mga binan ko at sa tanang buhay nila ay never nga silang nakatikim ng karne maging ang itlog? Sa video nga na ito ay magkwentuhan nga tayo tungkol sa bagay na yan. Dahil nga nakabakasyon kami ay medyo hirap nga kami sa paghahanap ng makakainan. Sobrang laki kasi ng India guys, nasa state na nga kami kung saan ay kumakain nga ng mga karne ang mga tao. Sa mga hindi nakakaalam kasi guys sa inyo ay nakatira nga kami sa Gujarat. And halos lahat ng mga Gujarati ay mga vegetarian pero may mga ilan-ilan na nakain ng itlog at mga karne. Medyo pihikan nga din yung mga venan ko guys dahil ayaw nga nila yung restaurant na combine nga yung veg at saka non-veg. Kaya naman specifically pure vegetarian lang yung restaurant na pinupuntahan namin. Bawal kasi na yung mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto ng pagkain ng mga vegetarian ay gagamitin din sa pagluluto ng non-veg. Kaya naman ay very specific sila sa bagay na ito. Nakatulog na nga din si Baby Ivan dito guys dahil sobrang haba nga ng biyahe namin. Kaya naman ay nakakain kami ng maayos dito. Ang isa pa nga din namin na dapat i-consider ay meron dapat restaurant na kung saan ay nag-o-offer sila ng Jain food or Swaminarayan food. Actually guys, dito sa India, kapag magtatayo ka ng restaurant ay dapat ay familiar ka sa mga bagay na ito. Iba-iba kasi yung paniniwala nila dito at mga relihiyon nila. Kaya naman kung nagkamali ka, ay lagot ka talaga. Ang mga binan ko nga guys ay hindi kumakain ng onion at garlic dahil sa relihiyon na pinaniniwala nila, ang onion at garlic nga daw ay nakakapagbigay ng init sa katawan and bawal nga yun sa relihiyon nila. Meron pa nga mas malala guys dahil mayroong Jain people dito. Hindi ako masyadong familiar, no? Pero ang sabi sa akin ng asawa ko, yung mga Jain people nga daw ay lahat ng mga prutas or mga gulay na tumutubo sa ilalim ng lupa ay hindi nga din daw nila kinakain. So, imagine nyo, ano yung kakainin nila? Hindi sila kumakain ng ganun, tapos bawal din sila sa itlog at karne dahil ang paniniwala nila, bawal mong saktan yung mga hayop. Noong hindi pa nga kami kasal ni Milan, ay iniisip ko nga, kung bawal nga yung sibuyas at bawang sa kanila at bawal din yung itlog at karne, ano na lang yung kinakain nila? Pero ibang-iba talaga guys sa Pilipinas kasi 'di ba tayo ang pinakaunang pampalasa natin ay sibuyas at bawang. Tapos nakain tayo ng mga karne. Medyo limited lang yung mga vegetarian option natin, 'di ba? So pagkarating ko dito sa India, nalaman ko na napakarami nilang mga variety ng pagkain. Tapos ang isa pa sa napansin ko guys ay isa-serve talaga sa yung pagkain and ilalagay mismo sa plato mo. And ang pagkain nila dito guys, una nga yung appetizer. So ang unang kakainin mo ay itong masala papad or papri, ganyan. Tapos ay order ka ng soup. Ito nga daw ay mushroom soup. Pero nagtataka ako, ganito ba yung mushroom soup? Kasi 'di ba sa atin yung mushroom soup ay puti-puti. So, dito pala guys, sabi sa akin ni Milan, wag daw akong o-order mag-isa dahil yung ibang mga Indiano, ina-adapt nga nila yung taste ng India. So, yung mushroom soup na inaakala ko ay ibang-iba dito sa ibibigay nila. Kaya naman ay tinatawanan talaga ako ng asawa ko. Pagkatapos nga ng appetizer ay dapat darating muna yung rotli at saka yung ulam na in-order mo. Pero nauna nga itong rice kaya naman ay naiinis nga ang biyanan ko dito dahil hindi nga sunod-sunod. Pero mababait nga yung mga biyanan ko guys. Kaya naman ay hindi na rin sila nagreklamo. Dahil nga mainit-init yung pagkain ay kinain na lang din nila. Ito nga yung in-order namin na rice na merong Manchurian gravy and sobrang sarap nga nito. Ang akala ko nga guys, dati ay hindi ako makakasurvive dito sa India dahil ibang-iba nga yung mga pagkain nila. Pero para sa akin, ang Indian food ay acquired taste talaga. Sa una ay medyo mawiwirduhan ka pero sa bandang huli, hanap-hanapin mo na talaga. Kaya sa mga nagtatanong sa akin at laging nagchat-chat kung paano ko nga daw na overpass or paano ko nakayanan ang pagkain ng mga vegetarian food dito sa India. Actually guys, masasarap naman pero kung hindi ka talaga willing na iwanan yung pagkain ng itlog at karne, tapos yung asawa mo ay vegetarian talaga, pag-isipan mong mabuti. Pero kung willing ka namang mag-adapt and mag-sacrifice, ay masarap naman yung mga Indian food. Pag-usapan yung mag-asawa. Kayo guys, kung kayo yung papipiliin, yung karne ba ay kaya nyong iwanan or iwanan nyo na lang yung jowa nyo?